Ito ang mga kinakailangan mong gawin matapos sagawa sa iyo ang no-scalpel vasectomy. Una, kinakailangan mong gumamit ng cold compress sa unang 4 na oras para maibsan ang kirot na nararamdaman mo. Bibigyan din kita ng mga pain relievers at kinakailangan magpahinga ng at least 7 days. Siguraduhin mong malinis at tuyo ang iyong sugat. Juan, hindi mo na kayo maaaring magtalik muna ni Mrs. sa loob ng 1 buwan. Pero makalipas ang 1 buwan, pwede na uli kayo magtalik pero kinakailangan mo pa rin gumamit ng mga proteksyon kagaya ng kondom sa unang 3 buwan. Dahil meron pang natitirang semilya at maaari mong mabuntis si Mrs. Sige po, Dok. Susundin ko po lahat ng payo niyo po. Okay, bumalik ka na lamang dito makalipas ang 3 buwan para sa iyong follow-up check-up. Para maisagawa rin natin ang semen analysis para makasiguro tayo na wala natitirang sperm sa iyong semen. Ganun po ba? Sige po. Maraming salamat po sa tulong niyo po, Doc Servando. My name is Nathaniel Patrick Fernandez. You can call me Nats. Ako pala si John Eric Olivar. Ako po si Joe Biasong, mas kilala na Jose Biasong. I am a metal band vocalist. Isang deep well operator sa Manila Water. President ng isang chapter ng Family Planning Organization of the Philippines. Marami akong dahilan para i-consider yung no-scalpel vasectomy. Una, meron na akong 5 anak. Kasama na doon yung stepdaughter ko. Pahirap yung kalidad ng buhay na meron tayo. Hindi ko alam if 5, 10 years from now, kaya ko pa silang buhayin nang same yung income ko at hindi naman tumataas. Hindi ko alam kung kaya ko ba silang bigyan ng quality education. Hindi ko alam kung kaya kong tustusan yung pangangailangan nila ng madali. So, kinailangan kong mag-control. Kagaya sa napag-usapan namin ni Mrs. na ako na munang magsakripisyo kaysa gagamit pa ako ng mga ibang paraan na hindi naman din makakabuti para sa amin dalawa. I decided na ako mag-take nung method na yon, ang vasectomy. At nag-decide ako through FPOP na magpa-vasectomy ako. By that time, hindi alam ng wife ko actually. Nag-decide ako to surprise her. Kasi iniisip ko, siya ay laging sila nagdadala ng burden, sacrifice. Sabi ko, why not na ako naman ang magdala nun instead na siya? Personally sa akin, wala naman akong nakikitang problema, lalo na sa pagkalalaki when it comes to vasectomy. Yun nga lang, madami sa paligid ko, lalo na nung naging open ako in public na balak ko, gagawin ko, ginawa ko na, yung madaming hesitations, madami silang sinasabi, madami silang kinakabahala. So, nakaka-discourage din minsan. Hanggang ngayon, kahit natapos na, napapaisip pa rin ako, tama ba yung ginawa ko? Okay lang ba to? Ginajudge na ba ako ng mga tao sa paligid ko? Laging may ganun. Sa ngayon naman, wala namang epekto para sa akin naging desisyon. Mas naging pa kami mag-asawa. Mas okay kesa nung hindi pa ako nababasectomy. I decided to stop na kahit anong sabihin nila, decided ako to go for the vasectomy. At hindi ko na inintindi kung anong sasabihin ng maraming tao. Importante, hindi na kami magkakaanak na aking may bahay dahil para makapag-focus na sa pagpapalaki at pagpapaaral. Para sa akin, masasabi kong nakabuti. Kasi madami akong maliliit na anger issues dati. Napansin ko medyo nabawasan yung mood swings ko, nabawasan yung pagka-irritable ko, pagiging bugnutin, simula nung magpa-vasectomy ako. Yung aggression nandun pa rin, yung gigil sa maraming ibang bagay. Hell, nakakapag-gig pa rin ako, wala rin naman pinagkaiba sa boses ko, sa pagkanta ko, sa hatak, quote-unquote, sa mga iba-ibang bagay. Pero bukod dun, ang pinakamalaking nakikita ko lang na pinagkaiba is yung hindi na ako ganun ka-moody. Which I think is a plus.
Malaking naging reaction niya nung nabasectomy ako kasi tulad niya sa family planning namin dalawang mag-asawa kahit anong oras, wala na kaming pangamba na pwedeng may mabuo ulit. Saka sa decision ko na ganun, na ako nang magsakripisyo para sa amin dalawa. Malaking pagbabago una sa sexual life namin mag-asawa. Abay una, hindi na ako nagwo-worry na mabubuntis ko aking may bahay. At mas panatag ako, yung peace of mind na sa akin na. Dahil every time na siyempre bilang mag-asawa, hindi na ako nag-aalala na mabubuntis ko siya. At una, nakabawas pa yon ng expenses dahil una, hindi na siya gagamit ng anumang contraceptives kasi ako na ang magdadala. I think yun ang isa sa mga benepisyo, economic, peace of mind, at marami pa na epekto nun. Actually, hindi sila supportive. Hindi supportive yung immediate family ko, hindi supportive yung friends ko, even casual people na hindi naman dapat nangingialam. Pero, well, I can say they have compassion, yun nga lang, it's a little bit misguided. Ultimo mekaniko ko, ultimo nagtitinda ng pandesal sa kanto namin. Nagulat nung sinabi ko nagpabasectomy ako. Sa Pilipinas kasi kapag nakabuntis ka ng madami, ang pogi mo eh. No, it was one of the worst things that I could have done to myself. And ngayon lang ako nakaka-recover. Hindi sa pinagsisisihan ko yung pagkakaroon ng mga anak, pagkakaroon ng bata. Pero one of the reasons why I don't get to see some of my kids as much as I want to is because of yung thinking na hindi mo naman kaya mag-provide para sa kanila. Ayun nga, nalaman nila na papabasectomy ako, bakit daw ako ang magsasakripisyo, hindi yung asawa ko. Eh, sabi ko naman, panahon na para tayo namang mga kalalakihan na magsakripisyo. Iba-iba yung effect, yung kanilang reaction. Pero ako kasi hindi ako masyadong concerned kung anong sasabihin ng aking mga kilala, kaibigan. At pag sinasabi ko yon, medyo nakataas ang kilay, Pero hindi ako naapektuhan eh. Kasi importante, pamilya ko ang aking iniintindi, mga anak ko, at makapag-focus sa pagpapaaral, pagpapalaki, ay hindi ko inaalala kung anong sasabihin ng aking kapwa. Bago nyo isipin kung ano yung sasabihin ng ibang tao, ng pamilya nyo, ng kapitbahay nyo, ng kaibigan nyo, ng katrabaho nyo, isipin nyo muna kapag naghihirap ba yung pamilya nyo o wala kayong maipakain sa mga anak nyo. Sila ba sasalo sa inyo? Sino ba may responsibilidad tustusan yung pangailangan? Sino ba yung magsasuffer kapag halimbawa nakabuntis ka nang hindi mo pinaplano? O kaya may mga expenses ka na sa mga bata, sa pamilya mo na hindi mo na foresee, hindi mo na paghandaan, o talagang kulang lang talaga yung kinikita mo araw-araw, buwan-buwan. Hindi naman sila eh. Gusto mo bang ituloy yung toxic Filipino culture ng mag-aanak tayo ng mag-aanak? Bahala na, magmamahalan naman tayo eh. Tapos bubuhayin ng kapatid mong nasa abroad, bubuhayin ng magulang mong naka-retire na, bubuhayin ng kung sino man at hindi naman ikaw. Gusto mo ba ng ganun? Mapapayo ko lang sa kanila, magpa-vasectomy na rin sila. At least kahit pa paano, mabawasan din ang pagiging ng mga babae, paghihirap. Saka, kung ikukumpara nyo sa normal, sa hindi normal, normal pa rin tayo kahit nabawasan tayo ng pagkalalaki. Ganun pa rin yun, walang pinagbago ron. Tatayo at tatayo pa rin yan. Ako itinuturing ko doon sa akin bilang lalaki at maraming nakikinig, nanonood siguro ang kalalakihan ngayon, na i-consider po natin at pag-isipan natin ang pagpapalaki ng pamilya at pagpapaganda ng pamilya, hindi po obligasyon lamang ng kababaihan. Obligasyon ang pagpaplano ng pamilya ng buo, lalong-lalo na tayong mga ama ng tahanan. Hindi man nagsasalita ang kababaihan, pero kung pwede nga lang kayong sabihan, kaya lang
nahihiya minsan sila. Pero ako na nag-initiate ng pagpapasectomy. Kaya doon sa mga kagaya ko, kalalakihan, laking tuwa siguro ng inyong mga asawa kung kayo na magdadala ng burden o yung obligasyon ng pagpapahinto ng ating panganganak ng ating may bahay sa pamamagitan ng pag-take nitong vasectomy method ng family planning.